Hi, hello guys. So another loan apps na naman po ang bibigyan natin ng pansin for today's video. Itong loan apps na tinutukoy ko is madalas nyong makikita sa mga social media katulad ng YouTube, especially sa Facebook. Itong loan apps na tinutukoy ko sa video na ito is si Peso Here. Siguro nakikita nyo na rin siya sa mga social media account nyo na madalas na nagpa-pop up. And highly recommend guys, so bago nyo gamitin tong loan apps na ito, mag-investigate rin po kayo for your own sake. And tiningnan ko yung reviews, mataas yung reviews niya, nasa 4.9. So kapag ganyan ang rating, mataas na yan para sa isang loan application apps. Pero syempre guys, mag-investigate kayo. Tingnan niyo po yung mga yung mga negative na comments, yung mga 1 star or yung mga 2 star na reviews. Kasi itong mga loan application na ito is dinodoktor din nila yung mga review. Nakita ko kasi itong mga yung mga comments dito, although marami talagang mga yung mga 5 star, kasi pag napansin yung 5 star parang common, hindi siya parang normal or neutral You guys mag-focus dun sa mga dissatisfied na customer, kasi malalaman nyo kung ano yung mga naging personal experience nila dito sa application na ito. Napansin ko pa nga merong isang galit na customer na sabi niya loan shark daw itong apps na ito, at saka nakalink siya sa mga ibang loan application pa. And ang sabi nila is pag nag-loan ka ng 3,500 pesos, ang makukuha mo nilang is 2,000 pesos, which is napakalaki ng charges. And ang inilagay nila dun is parang management fees, yun yung nakalagay dun sa charges na yun. So tatanggalin nila yung 1,500 pesos and 2,000 pesos na lang yung makukuha nyo. So sinubukan ko siyang i-download yung apps na to sa phone ko, and then syempre pagpasok mo dun sa apps na yon, mag-a-agree ka dun sa mga terms and condition nila. So dun sa agreement na yon, ma-access nila yung phone book mo, yung location. So i-allowed mo yan bago ka maka-continue dun sa next page. And then catchy rin kasi makikita mo kaagad yung 15,000 pesos na available for loan. So parang pwede mo siyang bayaran ng 91 to 180 days. So kayo na bahala guys. So kung gusto nyo itry, so kung talagang nagipit kayo, yung 2,000 pesos is malaking bagay. Pero malaking bagay rin po yung 1,500 pesos. So napakalaking management fees nun. I don't personally recommend yung ganitong system, kasi kaya ka nga nag-loan kasi gipit ka, tapos papatungan ka ng ganong kalaking charges. And isa pa sa na-discover ko, 7 days lang yung aabutin ng nung loan na kinuha mo Kailangan bayaran mo na siya within 7 days. So kailangan mo bayaran yung 3,500 pesos, which is ang nakuha mo lang is 2,000 pesos. For me, hindi siya maganda At saka during the application process, napansin ko na marami tong hinihinging reference. So parang umaabot yata ng 4 na reference or character reference. Unlike sa ibang mga loan apps, hindi sila nagre-require ng reference. Yung personal family or one person sa family mo, pwede na yun. Kasi ang mangyayari nito madadamay mo yung mga reference na ibibigay mo, yung character reference. Bobombard din nila yun tatawag-tawagan nila yun about sa utang mo, di ba? Nakakahiya yun. Kaya ka nga gumamit ng loan apps para wala kang madamay na ibang tao. Kasi nga naman, kung mangungutang ka sa ibang tao, sa kamag-anak mo, hindi ka nakabayad, magkakasira kayo dahil sa pera. Kasi yung pera, marami nagkakasirang magkakaibigan dyan, magkakamag-anak dahil lang sa pera. Pinagpatuloy ko yung yung process nito hanggang dun sa na yun, sa part na yun medyo may mali sa process na ginagamit nila, kasi hindi mo alam kung magkano yung actual na charges bago ka
pumunta sa end ng ng application. Sa video na ito ipapakita ko yung short video na kinapture ko, in-screenshot ko siya kung paano ko siya sinubukan applyan. Sa market app 4.9 yung rating ni Peso Here, pero sa Google Play nasa 4.2 yung rating niya. Pag download nyo ng apps, lalabas yung privacy policy nila na notice. So sasabihin dyan, they can access your SMS, location, your contacts, and camera. And after nyan, lalabas yung 15,000 pesos na loanable amount, which is you can pay up to 91 to 180 days. Yun ang sabi na dyan. And then kailangan nyo ilagay yung telephone number nyo to begin. Pagkatapos yung identity information nyo, andyan yung ID type, tapos yung birthday nyo, tapos followed with personal information. So kompletuhin nyo po yan. And then ito na yung part na hindi ako agree kasi naghahanap siya ng 5 na contact eh. So yung 1, 2, 3 actually is yung required, yung 4 and 5 is optional, pero marami pa rin eh kung contact yung hahanapin nila, yung contact reference. And then next dito yung facial verification, so i-authorize mo lang yan, and next, tapos yung front and back of ID nyo. And then after nyo makompleto, lalabas tong mga product list nila, yung VIP 1, 2 or VIP 13. So pare-pareho lang naman ng amount. Trinay kong i-open and apply, so same thing lang yung mga product na ito. So after nyan, lalabas na yung payment method, saan mo gustong makuha, sa wallet ba, like katulad ng GCash, or kaya optional yung bank account. Ito na yung part na kakabahan ka kasi pag kinonfirm mo yung loan yan, hindi mo alam kung magkano yung charges. Blind ka rito kasi hindi mo alam kung ano yung terms, kung magkano yung percentage ng charges, kailan mo dapat bayaran. Doon sa mga na-approve ng 3,500 na cash loan, so ayan yung management fee, so 1,500 pesos. So ibig sabihin 2,000 na lang yung makukuha yung loan. So guys, once again, before nyo gamitin tong loan apps, or before nyo i-download sa phone nyo, or before nyo gamitin, personally, magkanda kayo ng investigation, manood kayo ng mga nagbablog sa YouTube, tapos tingnan nyo po yung mga reviews. Kung titingin kayo sa reviews, tingnan nyo po yung mga unsatisfied customer, kasi doon kayo matututo po. And once again guys, so marami pong salamat sa pagsubaybay ng channel na ito. And kung naghahanap kayo ng mga content na katulad ng ganitong mga videos, so this is the right channel for you. And hope to see you on the next video.